Biktima umano ng dugo-dugugang ang isang kasambahay sa Cainta, Rizal. Natangay ang ilang alahas ng kanyang mga amo. Balita hatid ni JP Soriano, exclusive. Hapon nitong Lunes, nang tumawag kay Rolly, hindi niya tunay na pangalan ng operator ng school service ng kanyang panganay na anak upang sabihin na walang tao sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Cainta, Rizal. Agad kinabahan si Rolly dahil naroon dapat ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae at ang kasambahay niyang si Lucy. Dali-daling umuwi si Rolly sa bahay. Pagpasok niya sa kanyang bahay, nakita niyang wala roon ang kanyang anak na babae at ang yaya nito. Mas lalo raw siyang kinabahan nang makitang may mga nawawalang gamit sa bahay at sa kanilang kwarto. Yung packaging tape nakalagay dyan sa may dining table somewhere there na it's very unusual na parang nagkalat. So syempre parang praning na ako kung ano naisip ko. Ninenervous na talaga ako. So umakit na uli ako sa taas. Yung lahat ng jewelries na simot, lahat. Pray lang ako ng pray. Sana. Walang mangyaring masama sa daughter ko. Kabalik siya ng safe. Agad inalerto ni Rolly ang kanyang asawa at ang security ng subdivision pati ng mga kapitbahay. Sa Cainta Police Headquarters, sunod na nagtungo si Rolly upang i-report ang nawawala ng anak at ang yaya. Pero bago pa man matapos ni Rolly ang kanyang salaysay, tumawag na sa kanya ang mga kaibigan na umuwi na sa kanilang bahay ang dalawa. Nakabalik na sila. So saya ko na nun. Hindi ko na alam ko anong gagawin ko. Agad kinuhanan ng salaysay ng security ng subdivision si Lucy at lumabas na nabiktima daw ng dugo-dugugang ang yaya. Kwento ng kasambahay, pagkaalis daw papasok ng trabaho ng mag-asawa, may tumawag daw sa kanilang bahay na babae at sinabing nakabangga raw ng bata ang kanyang employer na babae. Maya-maya, ipinakausap daw sa kanya ang isang babaeng kaboses daw ng kanyang babaeng employer at ang mga utos daw. Baka daw ang pera na dala ni Sir, main daw diniposito na daw po sa bangko. Kung ano na lang daw po nandyan sa kwarto, asa na lang daw po dadalhin ko kay para daw ipakita doon sa kuan na magbabayad naman daw si ma'am. Sabi niya, buksan ko daw ang pintuan doon sa kwarto. Bahala ka na kuno kung ano kunong ipambubukas mo. Basta dalhin mo kuno dito sa Santa Misa kuno yung kuan, yung mga kailangan. Iniutos din daw ng nagpanggap na amo niya na isama ang anak na babae. Sumakay daw sila ng tricycle at jeep papuntang Santa Mesa at doon daw siya nakipagkita sa babae. Kinuha lang sa amin yung bag. Hindi ko kilala. Pero namumukaan ko siya kung makita ko. Tapos mag-antay ka lang dyan. Nag-antay naman kami hanggang alas 6. JP Soriano, GMA News.